Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:09. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdamin Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdamin Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdamin Bayan. Abay, matindi ang advice, unsolicited advice ng Senator Amy Marcos sa kanyang ading. Ay, naimbag nga bigat, Mr. President, ha? Naimbag nga bigat kadagiti adda ita Malacanang. Abay, kuna ni manang Amy, kani ading na, ha? Ni Apo Bonget. Abay, dapat ang maging foreign policy ng Marcos administration, kailangan daw ang tawag niya na bamboo policy. Ayan, firm but flexible. Tulad daw sa Vietnam. At ang sabi ng manang Amy sa kanyang ading, abay, dapat maging neutral po ang Pilipinas sa gitna ng bangayan dyan sa West Philippine Sea. Ayan, tulad sa foreign policy ng ating mga kapitbahay. Ang ASEAN na hindi rin pabor sa foreign policy ng Pilipinas. At hindi lang yan, ha? Abay, binagbagaampay ni manang Amy, ading nangarod, apo, ha? Na huwag daw kakampi, huwag makisali sa away ng Amerika at China, ha? Dahil malit lang tayo na bansa, ha? At kung buhay daw ang kanilang yumaong amang Apo Perdi, abay, ipapatupad ang pagiging self-reliant defense posture ng Pilipinas. O nga, ano, ha? Wala tayong kaya, ha? Ngayon, abay, dapat daw ay maging self-reliant ang Pilipinas. At huwag lamang daw aasa sa mga limos. Limos ng armas. Ayan, mula sa ibang bansa. O naman, ano, ha? So siguro, Mr. President, baka nalipatan mo po na jay ibagbagam idi State of the Nation Address noong 2023 tungkol sa inyong foreign policy. We have not limited ourselves to the local economy, but we have looked to the global economy for partnerships and agreements. Our independent foreign policy, a friend to all and enemy of none, has proven effective. Damdamin Bayan. Ayan, effective pala, Apo. Dapat yan ang implement natin, ha? Bago pa iumang yung anong sabi mo manang Amy, ha? Ayan yung mga supersonic missile ng China dito sa mga EDCA sites sa Pilipinas. Kaya tuloy yung mga taga-Batanes agnervyos damutin, Apo. Abay, baka isang missile na ang tumama dun sa Batanes, burado sa mapa ang probinsya ng Batanes, Apo, Gobernador Marilu Cayco. Good morning. Damdamin Bayan. O yung People's Liberation Army, ha, ng China, ha, nagpadala ng mga tropa nga Chinese sa Republic of Belarus, ha. Abay, meron din silang kumbaga meron tayong ano rito, ha, balikatan exercises. Abay, meron din ang China at Belarus. Saan ba yung Belarus? Yung Belarus po, mahabigan ni
dating miyembro ng ano ito dating parte ng Russia ha, ng USSR kung tawagin nung araw ha, Union of Soviet Socialist Republic of Russia ha. Ayan ang ano naman doon, hindi balikatan exercises ha, anti-terrorist training damang po. Damdamin Bayan. Good morning, naimbag nga bigat kadagiti taga Tarlac Apo. Abay Senator Risa Hontiveros, Senator Win Gatchalian ay abay sabi na ating bubit sa immigration ha. Mukhang missing na ha. Nawawala na ang Mayor Alice Goo ng Bamban Tarlac ha. Bukas ipinatawag sa Senado pero mukhang hindi na makikita ang Mayor Alice Goo ha. Kaya ang sabi ni Senator Win Gatchalian, Mayor West ha. Kailan daw makikita ulit? Na missing na ang Mayor Alice Goo ha. Baka bumalik na ng Fujian China ha. Pero ang lupit talaga ha, General sino nga ba yung chief ng PAOK Malu ha? Abay General Palan Gutierrez ba Yuel ha? Palan na sa taga PAOK abay kaya pala hindi nahuli yung mahigit 1,000 Chinese dun sa Pogo sa may Porac, Pampanga ha? Abay may nag-leak daw, may nagsumbong na may nag-tip na general at fiscal. Aba, sino kaya yan ano ha? Ang lupit naman niya na paring Victor De Leon Lima. Ayan buti pati si parang Vic De Leon Lima mabilis ha. Ayan. Si Yuel mabagal ha. Ayan General Gilbert Cruz ng PAOK. Ayan anyway sino kaya ang mga iyan? Ang lupit ha. Sandali lamang, abay mantakin nyo 1,000 na Chinese dun sa Porac, Pogo sa Porac. 100 lang na yung nahuli. Dahil sa leakage, dun sa leak, sa tip. Pero alam po yung mahabigan yung mga kaibigan natin mga Chinoy sa Chinatown ha. Abay galit sa mga sa mga taga mga mainland na Chinese. Alam nyo kung bakit? Abay Mr. Sergio Ortiz Luis, tumatas ang balor ng mga properties dyan sa Chinatown at kung saan yung mga business ng ating mga kapatid na Chinoy ha? Dahil kung mamili ng properties napakamahal. Ayan, nagmamahal tuloy ang mga properties dyan sa Chinatown at iba pang business ng ating properties ng ating mga kapatid na Chinoy. Ano pa bang mainit na issue ngayon? Abay, aga-aga, teka muna. Ano ba ang schedule ng Pangulong Marcos ngayon na Miss Let, ngayong araw ng Martes, ha? May palarong pambansa, ha? Ayan. Pagka may palarong pambansa, naalala natin ang manong Michael Kion, ha? Ang pinsan ng Pangulong Bongbong Marcos. Naalala rin siya ang nag-create kay siya ang nag-train kay Lydia De Vega, ha? Ang sprint queen ng Asia noon. Siguro Mr. President, habang samantalahin nyo na rin po, ha?
Sa pagbubukas ng palarong pambansa, abay sabihin sa mga sports officials natin, abay suportahan i-train din ang mga magagaling nating atleta mula sa mga probinsya, ha? Alam po niyo mga kaibigan, ang dami natin mga galing na atleta sa probinsya pero hindi nabibigyan ng break, ha? Ayan. Dahil okay naman yung mga taga-NCR, kaya lang bigyan din natin ng chance ang mga prom din natin mga atletang magagaling. Alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang. Pero sandali lang mga let at batiin ko lang yung mga mayors ng taga Bohol. Ohayo gozaimasu ta mga mayor sa Bohol. Ayan, kumusta ang biyahe natin sa Japan? Abi, nasa state of calamity ang Bohol pero pabiyahe-biyahe lamang sa Japan, ha? Pala-alang problema sa kanilang probinsya, ha? Diba, Congresswoman, good morning. Ikaw muna, batiin din natin Apo Lucas Bersamin, yung Miss Abra ay Apo. Kablaawan niyo ni Miss Abra Mirna Esguera, ha? Yan, Apo Lucas, Attorney Adriana Bersamin, dahil ang inyong kababayan na si Miss Abra Mirna Esguera ay tinanghal bilang binibining Pilipinas. Wow, galing-galing naman. Tinatawag ating brains and beauty. Damdamin Bayan. Sandali lamang, Giselle Ricafort, ha? Tataas ang pasahe. Ang mga jeepney drivers po mabigan sa Pateros. Sa Pateros ba o buong Metro Manila? Abay mga kuya, humihirit na sila ng 2 pesos na dagdag pasahe dahil nga sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng petroleum products. Good morning, Secretary Ikot Petilla. Nandiyan pa po ba kayo sa Department of Energy? Damdamin Bayan. Ang Pangulong Marcos ba ay nasa Cebu na? Uy, maayong buntag sa mga taga Cebu. At maayong buntag kay Pastor Apollo Kibuloy. Grabe naman to. Abay talagang lupit din itong si Secretary Benhur Abalos ng DILG. Abay nagpalabas na ng mga poster na wanted. Ayan. Ano ba yung mga nakalagay dun sa ano? Dun sa wanted poster ni Apollo Kibuloy. Ayan nakalagay dito Apollo si Kibuloy. Sa kasong wanted, ayan, sa kasong Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, Republic Act 9206, as amended by RA etc. etc. Abay, ang sabi po rito ay merong pabuyang 10 million pesos. Para sa anumang impormasyon sa taong ito, huwag mag-atubili, ha? Tumawag sa kinaukulan sa numero 0998-565-6479 o pumunta sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Damdamin Bayan. Sabi ng Pastor Apollo Kibuloy, parang Leonardo DiCaprio lang, ha? Get me if you can. Caught me. Ayan, get me if you can. Andyan lang daw sa ano, ha? Andyan lang sa mga gilid-gilid na mga bato dyan sa Davao sa Mount Apo. Pangulong Marcos pangunahan ang pagbukas ng parang pambansa sa probinsya ng Cebu. Alamin natin ang latest mula kay Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, biyaheng Cebu si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw para sa 2 aktibidad doon. Pangungunahan ng Pangulo ang pagbubukas ng ika-64 na palarong pambansa na gaganapin sa Cebu City Sports Center. Inaasahang muling magkakasama sa event sina Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Kung masusunod ang tentative... Yes, Akay? Go ahead, Let. Ayan, kung masusunod ang tentative opening program, ang outgoing DepEd Secretary ang magpapakilala sa Presidente bilang keynote speaker. Tirayang nasa 15,000 atleta mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa ang magtatagisan sa taunang sports event. Pero bago ang pagbubukas ng palarong pambansa,
dadaluhan muna ng Pangulo ang inaugurasyon ng Compostela Walls of Steel Asia Manufacturing Corporation. Ang Steel Asia Manufacturing Corporation ay isa sa pinakamalalaking paggawaan ng bakal sa Pilipinas. Pero ang una sa schedule ni PBBM Lakay ngayong araw ay ang sectoral meeting sa Malacanang ngayong umaga. Oh, may meeting muna sa Malacanang, ha? Ayan, anong sektor? Anong sektor ang binabanggit ang PCO Lakay kung anong sektor yung ka-meeting ng presidente. Ayan, may kinalaman ba sa West Philippine Sea o yung nga pala, ha? May imumungkahe daw ang Finance Secretary Ralph Recto kay Pangulong Marcos, ha? Imumungkahe niya na ipagbawal na ang pogo sa ating bansa, sa Pilipinas. Maraming humihingi niyan Lakay at kaso meron ding ilan na kumukontra naman dyan dahil sinasabing malaki ang mawawalang kita sa bansa. So yan siguro ang kailangang pag-aralan kung ano talaga. Dahil may mga ilang opisyal ng gobyerno ang may mga pogo. Alam mo. Hay nako. Anyway, sige, tingnan natin yan, ha? Abay, Mr. President, kailangan din ang malinaw na pronouncement, policy na inyong administrasyon. Kayo ba ay pabor o papayagan yung manatili ang pogo na nagiging sanhi ng mga iba't ibang krimen ngayon? Ito pinagbawal sa China pero sa atin ay okay dahil kumikita raw tayo. Ha? Totoo ba yan? Anyway, baka iba lang ang kumikita dyan. So, abangan natin yan, Miss Let. Ano pa schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Martes? Bukod sa sectoral meeting at pagpunta sa Cebu. Yun Lakay so far. Ngayong umaga ay sectoral meeting at mamayang hapon ay mga aktibidad sa Cebu. Okay, maraming salamat, Miss Let, mula sa Malacanang. Balik sa'yo, Lakay. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. We have not limited ourselves to the local economy, but we have looked to the global economy for partnerships and agreements. Our independent foreign policy, a friend to all and enemy of none, has proven effective. Dumating na po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Damdamin Bayan. Samantala, eto na, Secretary Ikot Petilla, Secretary Jimmy Bautista. Ay, good morning nga pala kay Secretary Jimmy Bautista. Abay, tuwing umaga nakikinig pala sa atin. Samantala, eto na, Secretary Jimmy, ha? Abay, 2 pisong taas sa pasahe. Abay, inihihirit ngayon ng mga jeepney driver sa Pateros. Pateros lang ba? Anong sabi ng mga taga-Piston, ha? Mga taga-Ferjudap, ha? Dahil sa walang tigil na all price increase, abay, yung iba daw nagbabawas na ng biyahe. Alamin natin, report mula kay RAs number 15. Giselle Ricafort, please come in. Miss Giselle. Lakay, humihirit nga ng 2 pisong taas pasahe ang ilang jeepney driver dito sa Pateros dahil sa walang puknat na taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa mga nakapanayam nating chipper, talong-talo sila sa sobrang mahal ng krudo na sumipang muli ng 65 centavos kada litro sa ika-4 na linggo ngayong araw. Ilan sa kanila nagbabawas na lang ng biyahe sa isang araw dahil mas malaki raw yung gastos nila sa diesel kaysa naiuuwi sa kanilang pamilya. Kalaban pa raw nila ang malalang trapiko, kaya pakiusap nila gawa ng paraan ng gobyerno upang hindi sila ang panay na lalatayan sa serye ng oil price hike. Sabi ng Department of Energy, bunsod ang taas presyo ng geopolitical tension sa Middle East at malaking withdrawal sa Amerika, gayon din ang pagtayang sisipa ang summer fuel demand. Pakinggan natin Lakay ang bahagi ng aking mga panayam sa mga tsuper. Presyuhan ng krudo. Ano man po? Kahit mga 2 piso, ano? 2 piso. Para hindi na po tayo lugi sa diesel. Natatalo po, ano? Opo. Kada ikot yan, kaya ng diesel po yan eh. So, kagabi nag-diesel ako, nasa 700. Ang nauwi ko, nasa 650. Halos ano lang. Lamang pa rin yung krudo. mas lamang pa rin ang krudo. Opo. Paano mag-maintenance ka pa? Ayun. Kaya yun lang po. Talagang Talong-talo. sana naman maano ng gobyerno. Nakita nila.
Mahirap din sa amin kasi maagas ang crudo ng biyahe. Magkano po ang nababawas sa kita po ninyo sa isang araw? Malayo na naman kasi walang estudyante. Mas malaki po ba ang napupunta sa diesel? Lungkot si Kuya. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Deezer H, Giselle Ricafort, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Abay, Romel Fuertes, kailan pa pinalabas itong si Giselle Ricafort, ha? Hindi na mabuburo sa news center ngayon. Abay, nasa field na pala ang Giselle, ha? Yan, ingatan mo yan, baka masira ang kutis, ha? Kutis porcelana para itong si Mayor Giselle Ricafort. Daming bayan. Babalikan natin lang pang mga issues, mga kuya, mga misis. Naku, good morning sa mga taga Philippine Coast Guard. Abay, Admiral Balilo, ha? Abay, anyari dun sa dalawang barko ng Philippine Coast Guard na in-intercept ng China Coast Guard na ang lupit, ha? Dapat pagka ganyan may nangyayari, Secretary Manalo, ha? Ipapatawag din natin kung pwedeng araw-arawin natin ipatawag yung Chinese Ambassador to the Philippines. Ito yung si Wang Silian. Abay, huwag tayong magsasawang ipatawag, ha? Grabe, ha? Kaya lang itong si Wang Silian, para rin si Mayor Alice Goo, ha? Abay, nagtatago din. Daming bayan. Babalikan po natin mahabilang pang mga issue natin. Abay, kuya, ha? Alam po ninyo, mga ating, mga lola, napakahalaga po talaga ang marunong tayong pumili. Gaya ng makapareha sa buhay. Siyempre, lalo sa karir, sa mga kaibigan, at nako, eto, mga kuya, ayan, Chairman Boy George Garcia, ha? Sa mga ibobotong lingkod bayan sa darating na eleksyon na. Maging sa pagpili po ng gamot para value for money ating mga gastos, affordable man ang mga generic medicines, pero hindi naman pare-pareho ang mga ito. Kaya kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Nakipag-partner ang Rhea Generics sa mga malalaking pharmaceutical companies sa buong mundo para gumawa ng mga world-class na mga gamot sa parehong pasilidad at bansa, kung saan mismong ginagawa ang kanilang makilalang branded medicines. Kaya pareho ang bisa at kalidad, pero abot kaya ang halaga. Ayan, ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca o EP Philippines, Landbank at Boehringer Ingelheim. Mga misis, mga ating tandaan, kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Daming bayan. Standby, Raymond at Paa sa Milcarigunan. Ano ang latest sa Senado at Kamara, ha? Kumusta ang Senator Nancy Binay? Martes nga ba? At Senator Alan Peter Cayetano, ha? Abay, pinapasakit ang ulo ni Senator Francis Tolentino, ang chairman ng Ethics Committee. Daming bayan. Oras sa Chief Justice Alexander Jesmundo. Uy, Justice Joe Lopez, kumusta na ko yung sir, ha? Oras sa Attorney Orlando D. Ganap ng alas 8:33. EO Executive Optical for expert Bayan. Oras sa Sister L. It's 8:39. Ang bilis ng oras. Sandali lamang at sige nga, batiin na lang muna natin yung CEO ng Cebu Pacific. Ayan, si Mr. Ricky Isla. Ayan. Oo, nagbe-birthday pala siya ngayon, Lakay. Ba't lumipat na ng Cebu Pacific? Hindi, Lakay. Ano? Air Asia. Air Asia ba?
Ayan. Ay, Mr. Rick Isla, happy birthday pare ko. Bossing, ha? Ayan, ang CEO ng Air Asia. Abay, ano ba meron sa Air Asia, ha? Abay, sila ba may promo? May buy one, take one ticket ba sila ngayon? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año. Gusto natin aling pilising araw-araw, Pasko. Ang pinagkakausapan nyo, huy, mamaya na yan, ha? Trabaho muna. Ayan. Sa kanang marites na yan, Sister L, ha? Ayan. Sandali lamang at meron nang bibigyan na aginaldo ating ninong ng bayan. Abay, nandyan sa may barangay Santa Ana, Manila. Aba? Talagang lalabanan na nga ba ni Isko, ha? Yorme, ayan, good morning. Kikinig din sa atin si Yorme Isko. Lalabanan si Mayor Hani Lacuna sa darating na eleksyon. Ayan. Well, kung ikukumpara nga naman yung performance ni Yorme at kay Mayor Hani Lacuna, ha? Wala sa kalingkingan, ano, ha? In fairness kay Yorme Isko, ha? Abay, pinaganda niya ang Maynila nung siya ang mayor dyan. Alamin nga natin kung sino na ang bibigyan na aginaldo na ating ninong ng bayan sa ating DZRH Malakas Aguinaldo Promo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Feliz Navidad. Ilang days before Christmas, Sister L? Lakay, 169 days na lang. Ba? Pasko na po. Sabi mo sa boyfriend mo, pagka oras ng trabaho, mo nang tatawag-tawag, ha? Lakay, Ayan. hindi. Urgent lang. Urgent ba yun? Family lang. Family. Ganun Pasensya ba yan? na lang. Alam kong boyfriend mo, aga-aga, tatawag-tawag yung oras ng trabaho. Babatukan ko. Teka muna, alamin mo natin kung nasaan ang ninong ng bayan. Ninong Sherwin, sino ang bibigyan mo na aginaldo ngayong araw ng Martes ngayong umaga? Sherwin. Dito sa Santa Ana, Maynila, talaga namang mapapamangha ka sa napakarami mga heritage houses na nasa-serve. Lumang bahay, ha? Kastila. Yan, kagaya nito laka ito, kapista yung mga bintana. Bintana. Na talaga namang sumasalamin doon sa nakaraang architectural heritage dito sa Santa Ana, Maynila. Napakaraming bahay. Yung makikita mong ganito ang itsura. Imagine mo, ito nga, laka ito yung dating eskwelahan. Tawagin nila. Ano ba ireregalo mo ngayon? Coco Lumber ba? Ayan. Papalitan na yan. O kaya cherry loom sa GI seat ni parang Elmer Ngo, ha? Ito yung dating eskwelahan ng Margarita. Na nasunod at na-convert na lang sa patayan. Pero kawawa naman to. Eskwelahan ba yan? Kawawa naman, no? Laka ito yung Santa Ana Elementary School na dati na sa tabi ko ng simbahan ng Santa Ana na ngayon nung masunog yun pinonvert sa public library sa Maynila at para lang sa Ana itinatag kakapalitan itong Margarita School. At doon sa loob ng lumang building na Margarita, Lakay. Naman naman, tisa pa yan, no? Parang bodega na, ano? Lumang-luma na. Pagka makita ni Isko yan, anong meron sa patahian. Galing, ano, ha? Tumatahi ng mga uniforme ng MBC. Ganun ba? Nagtatahi ng mga uniforme ng MBC. Wow. Ngayon, uniforme itong ginagawa nyo ngayon po. Uniforme ng eskwela. Ang eskwela. Yan, Lakay. Ang eskwela na itong mga tinatay. Pero habang nananahin sila. School uniforms. Dito,
na transistor. Ayan, no? Nakasakas. Oh. At nakikinig itong si ate. Ano pala ni ate? Si Ate Judith. Ate Judith. Judith Sakayanan. Sakayanan. Oy. Oh. Lagi kang nakasunin sa DCRH. Yes po. Oo. At sino pa prito mga anak sa tuwing umaga? Teo Macalma. Aba! Ihalik mo kay ate. Ayan. Teo Macalma pa prito. Ate Judith, ito meron ko 1,000 pesos. Thank you po sa DCRH. Ayan. Para malungkot yata si ate, di pa yata nagkakape yan. Ayan. Bigyan mo ng pampagising. Ilan ba silang mananahi dyan, Sir Win? Bilangin mo ako, ilan silang mananahi dyan? Ilan sila dito? 6? 6 kayo mananahi. 6 sila nananahi, lakay. 6. Sige, para may pambili sila ng kape pang almusal, bigyan mo sila ng tig 200, Sir Win. Yan. Wow, may pambili na ng kape, pang SB din yan. Bigyan natin 1,000 plus 1,000 pesos. Ito, meron ko muna t-shirt, Ate Judith. Thank you po. At syempre, meron ka rin vitamin E. Yan na para lalong luminaw ang iyong paningin. Hindi ka. Baka di na maduling. Baka mamaya yung sinulid di na maipasok dun sa butas ng karayom, ha? O baka kamay niya matahi. Ay, ang ganda ni ate. Ayan, sabi lakay. Nakakaduling daw. Kaduling ba? Maduduling sa vitamin E lang. Biglang sumigla si Ate Judith nung bigyan ng vitamin E. Bigyan pa ng vitamin R. Ayan, vitamin R. Mega. Yan, RC Mega. Thank you po. Nako, maraming salamat din, ate. Dahil ito, meron ka pang grocery bag ng DCRH. Yan, ha? Ano no? Ang dami naman. Ayaw yata, ang dami naman daw. Sherwin, ibalik mo nga ako. Akin na lang yung bag. Di yata mga paniwala si ate. Ayan, bakit? Ano yung tumutunog? Ano maingay? Nag-a-alarm. Ayan. Naku, nawala na si Sherwin. Ayan. Ay, Ate Nasa-zoom Judy. pa ba natin? Sherwin. Ang ganda ni ate. Pang rena ng aliwan ito. Diba? 1,000 pesos lakay. Nabutan mo na 1,000. Umabaliktad yung camera. Alam mo po, bibig mo yung nakikita namin. Ayan. Pakita mo ang beauty ni ate. Oo nga, ang pretty ni ate. Congratulations ate. Ano masasabi mo sa DCRH? Thank you po sa DCRH. Ayan, wala pong ano man ate. Happy 85th anniversary. Happy 85th anniversary. Ayan. Thank you po. Mukhang artistahin lang kayo si ate sa, sa screen. Anong, ate, ano yung mga tinatahi mong uniforme? Naka-close up. Anong mga uniforme yung tinatahi po ninyo? Mga repair po. Mga repair ng uniform. Yung repair. Yes. So, naipasukat na, nasuot para gano'n. Tapos yung mga adjustments. Alteration. Sa lahat, yung ginagawa niya pala kapag yung nasukatan na, natahi na yung damit, tapos papasukat ulit, yung alteration, yung mga changes dun sa sizes. Halimbawa, kung magpapadikit, kung magpapalagay ng something, Sherwin, kung magpapalagay ng ribbon sa damit, papalagay ako ng ribbon sa damit, may butas damit ko ngayon eh. Pwede raw. Pwede pala eh. Sige, paparepair ako ng karson lang ilalagay. Okay na. Congratulations sa atin. Congratulations sa mga mananahe. Ano pangalan ng garment? Ano nyo? Suiza. Revoucher Enterprises. Ayan. Sige, bigyan mo sila ng... Nagulat kami dahil hindi natin alam na ito pala tumatahi ng uniforme rin natin sa MBC. Swerte pala na nakatunin din sa DCRH at yun. May kalendaryo pa nga ng Love Radio. Okay, bigyan mo sila ng bigyan mo sila ng MBC Radio pinakikinggan. Bigyan mo sila ng pang-merienda, ha? Ayan. Pang-merienda. Ikaw na bahala nino. Station lang pang-merienda. Ayan. Pambili ng binatog tsaka pandiregla mamayang break time. Salamat din sa inyo at nawa pambili ng binatog daw yan mamaya. Tsaka pandiregla. Tatawa sila ate. Ayan, tsaka pandiregla. Ayan, putok. Patuloy na tumutog sa DCRH at baka ka lang sa dating winner ng 1,000 pesos sa DCRH Mas Malakash from March number 6. Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Christmas time in the Philippines. Santa
Maraming salamat Santa Claus ng Bayan, Nino ng Bayan na Sherwin Alfaro mula sa may Santa Ana, Manila. At mula sa Santa Ana, Manila, Sister L, abay lumipad muna tayo sa Saan tayo lilipad? Air Asia. Air Asia Pacific. Air Asia Semi-Pacific. Sabi ko na nga ba, dudugtungan mo na naman eh. Nasa ating linya si Steve He's blown his horn. Dailisan. Ayan. Dailisan Isla. Ikaw, unahan na kita. Ayan. Sa mga bibiyahe po, ha? Makinig po kayo, ha? Dahil may systems upgrade daw po ang Air Asia simula bukas, ha? Aba, makaka-apekto sa mga may flight sa Air Asia, ha? Ano epekto to? Maganda o masamang epekto ito, ha? Alamin natin, Lakay. Ayan, mababa ang lipad ba ng Air Asia? Hindi pwede yun, Lakay. Sasabit sa building. Ayan, nasa ating si Steve Dailisan. Steve, pasok! Kapitan. Naku, mataas ang lipad namin sa mataas ang lipad. Sa Philippines lang, walang karugtong. Wala daw Pacific sa dulo. Akala ko Air Asia Pacific ano na ha? Ayan. Pwede magsama-samahin. Pwede rin naman. Parang United. Okay, Steve, anong meron sa Air Asia? Anong magandang balita niyo? Maganda o masamang balita? Para sa syempre ang goal natin ay magandang balita, Manong Deo at Sister L. Kaya nga gagawin namin itong systems upgrade namin. Simula po bukas, yan po ay araw ng July 10 po, 7 p.m. hanggang July 11, 3 a.m. So sa mga panahon po ito na isinasagawa ng Air Asia Philippines or ng buong Air Asia Group yung aming systems upgrade, ay hindi po makakapag-access yung mga may flight o yung mga lilipad o yung mga magbubook ng flights nila from that period. Ulitin ko lang po, 7 p.m. bus hanggang 3 a.m. ng July 11. So kung kayo po ay mag-check-in, kung kayo po ay magbubook ng flights, kung kayo po ay nasa airport, so yun po, ida-down muna po namin pansamantala yung system para bigyang daan po yung pag-upgrade para sa mas mabilis at saka sa mas convenient na paggamit ng Air Asia Move. Pero wag naman po mag-alala, Manong Deo at saka Sister L, yung mga pasahero dahil pre-printed na po yung mga kanilang boarding pass. Actually, kung ngayon po mag-check-in yung mga kababayan natin, mas better. Para at least po dun sa kanilang app, ipapakita na lang nila yung kanilang boarding pass dun sa aming check-in counter. Inaasahan po namin na walang masyadong disruption itong systems upgrade po na ito. Papakita lang yung app sa cellphone, ganun. Paano yung mga walang cellphone? Ayun po, kung wala naman pong cellphone, halimbawa, yung mga kababayan natin. Si Lola. Si Lola, ganyan. O yung galing ng mga probinsya, i-print na po namin ahead of time yung boarding pass. So, importante lang po na nandun po kayo sa airport, no? At lalo na yung mga may medical condition, Manong Deo, kailangan po talaga at least agahan po natin yung pagpunta natin doon kasi may mga requirement na kailangan pong i-satisfy. Actually, pag may medical condition ka at valid ka namang lumipad, at least 10 days yung medical certificate mo, meron kang patunay. Halimbawa, kung meron kang equipment na dadalhin, such as yung portable, yung ginagamit mo, no, yung portable oxygen. So, oxygen concentrator, dapat meron ka ring mga patunay, no? Meron kang mga dadalhin na document and be ahead of time than your scheduled time of departure kasi nga meron tayong systems upgrade na gagawin. So, pati boarding pass sa app na rin, sa cellphone na rin ipapakita? Actually, meron na po. Pwede po silang mag-check-in, no? Pwede po silang ahead of time. Ngayon po, ang inabis namin, mag-check-in na ngayon. Kung magbubook po kayo ng inyong additional baggage, maglalagay po kayo ng in-flight meals, pwede nyo pa pong magamit yung Air Asia Move app. Pwede rin po sa airasia.com.
Pero pagdating po bukas, pagsapit ng 7 p.m. hanggang 3 a.m. ng July 11, yun po. Hindi po nila ma-access yung AirAsia Move app. Kung po kayo matatakot, hindi po mawawala yung app. Upgrade lang po siya. Kasi baka ma-hack yan eh. Huwag naman daw lakay. Pero ma-hack yan eh. Sasakay ng aeroplano, mapakita lang sa cellphone eh. Pwede na sumakay ng AirAsia. Pero ano naman yun, di ba, Sir Steve? Actually, lakay, ako ganun ako. Wala na akong printed na boarding pass. Pinapakita ko na lang yung nasa cellphone. Kasi kapag ka nag-check-in ka, may automatic naman na sinesend sa email. Paano kung mag-lobat ka? Walang signal. Ayan, patay kang bata. May power bank naman daw, lakay. At may charging station sa airport. Lakay, meron namang meron din po kaming dinagtag na manpower. Yung aming ground staff at yung aming IT team ay dinagdagan po namin sa airport para lahat ng check-in counters meron po mag-a-assist dun sa mga kababayan natin na mag-check-in. Kasi ito pong New Sky software po na aming ide-deploy dun sa aming system. Ang layunin po na to, i-fast-track lahat ng online transactions, mobile app, pati yung mga check-in counter namin, yung booking, payment, flight schedule modification, lahat po ng ito. At saka yung mga karagdagang features sa AirAsia Move app. Ito po yung inaasahan naming magiging resulta nitong systems upgrade. Pero kami mga thunders, mga old school, para sigurado, print pa rin eh. Baka madukot tayong cellphone mo na ewan sa taxi, di ba? Patay kang bata. Pero ipiprint na rin po kami para sa inyo. So, all you need to do is just go to the airport ahead of time. Kasi syempre, hindi kagaya dati, Manong Deo, na halimbawa, ikaw mag-self-check-in ka na lang kung wala ka namang check-in baggage. And then that's it, no? Pati yung mga self-check-in kiosk natin, magiging inaccessible muna sa mga panahon na binanggit ko. Mabilis lang naman po ito, mga ilang oras lang naman. Pero syempre, may mga flights kasi tayo sa gabi. May mga nagde-depart tayong flights, domestic at international. So gusto po natin makapaghanda yung ating mga pasahero. Ayan, kaya lang ang tanong dito, Steve, ni Mr. Steve Esteban tsaka si Kuya Dado Melegrito at Atty. Amira Pelaez. Kumusta na ang mga pagkain dyan sa AirAsia, ha? Ayan, may libre na ba o binibili pa rin yung noodles na nilalagyan ng mainit na tubig? Sa amin, Manong Dayo, hindi lang noodles ang pwede mong bilhin. Meron po kami mga in-flight meals sa Santan, may beef tapa. Para dun sa mga vegetarian, meron po kaming vegetarian lasagna and marami pang iba. Sa Lunes, magdadala po ako dyan para sa anniversary ng DZRH. Maniwala ako. Pagdating Manila kay maniniwala na siya, Sir Steve. Lahat to, Sister Ella, halal food. Halal. Vegetarian ako, Steve, kaya sama mo ng pinakbot tsaka dinengdeng. Dinengdeng. I-consider namin. Pati mga coffee, yung iba't ibang klase ng coffee. Spanish latte, yung aming mga flavored coffee na strawberry, watermelon, coffee, latte. May ganun po kami. So, patitikin po namin sa inyo. Ayun. Sir Steve, kumusta po? Last lang sa on my end po. Kumusta naman ang mga pa-promo ng AirAsia ngayon? Marami pa rin ang nagre-revenge travel, yung mga nag-a-abroad, yung iba naman dito sa atin sa domestic. Nadagdagan na po ba yung mga ruta ng AirAsia sa international flights? At pagdating naman po dito sa domestic, kumusta po? May marami pa rin ba tayo mga promo, mga piso sale, mga piso seat sale, mga ganun po? Nako, Sister El, kasi hindi niyo po natatanong, kami po ay kakapanalo lang ulit ng sa Skytrax. Ay, oo, congratulations po pala. Top sila, lakay, top. Ba't di ko maramdaman? Best low-cost airline. Talaga? Best low, tinalo nila ang Cebu Pacific? Opo, lahat po kami po ang number 1 pagdating sa area po ng low-cost airline. So, sa buong mundo po yan, world's best low-cost airline for 15 consecutive years. So, kami po nagpapasalamat kasi binoto kami ng mga pasahero all over the world. So, yun po ay malaking karangalan sa akin. Tinalo nyo ang Cebu Pacific? Kami po magkaibigan. Alam niyo naman po, isang industry lang kami. So, pero pagdating po sa na yan, kami, ayan po ay boto po ng publiko. Mga pasahero. 31 million ang nakilang dyan. Wow. Pero sabi ng mga taga Cebu Pacific, sabi ni Kuya Lan sa Gokongwe, ilalampasan naman niya AirAsia. Bibili kami ng 100 eroplano pa. Ayan.
Suportahan po namin sila dyan. And, yan po ay para sa growth ng buong aviation. Yes, trabaho tama. ng lilikhain yan, Manong Deo. Okay, maraming salamat Steve at pagsabi kay Mr. Ricky Isla, happy birthday. Ayan. Birthday pala ng aming CEO. Nako, tingnan mo Sir Steve, hindi mo alam. May memohan po to. Nauna pa ang DCRS na makaalam sa birthday ng kanilang bossing. Binati ko na kanina. Happy birthday sa aming napakasipag na bossing si Ricky Isla. Ayan. Manong yung pagbati mo means so much to him. Nako, yung madidemote ka, hindi ka na kapitan ngayon. Tinyente ka na, sargento na. At saka papasyal kami sa iyo dyan sa Lunes. Ayan po. Para tagal. yung mga aming halal. Ang tagal pala. Okay, maraming salamat Steve. Extra nga, namimiss ko yung extra mo sa ba to? DC double ba? DCMM nung araw? O DCME, ha? Parang big. Hindi DC double bilak. DC double B ba? Kala ko DCME. Kapuso. I love din natin yung mga taga-DCME. Pero para sa kauna-unahan sa Pilipinas at para sa Pilipino, ako po si Steve Dailisan, flying with you soon sa AirAsia. Teka muna, anong nililipad mo ngayon? International flight na nililipad mo, di ba, Steve? Opo, bukas ako po ay lilipad ng Incheon, alas 6 ng umaga. Sayang, Sir Steve, di sana ikaw yung sayang lakay sana sa susunod na flight natin si Sir Steve ang piloto. Siguro baka babatiin kita, Manong Deo, at saka mag-picture tayo sa flight din. Ayan, bibigyan na ako nga, ha? Di ba, lakay? Pwede bang humawak din ng manibela sa aeroplano? Habang hindi pa lumilipad, pwede. Ganun ba? Basta si Lakay at saka si at saka kaibigan natin si Sherwin at saka si Ate Malu. Ayun. I-autopilot mo na lang tapos ako. Matatanggal pa sa trabaho. Maraming salamat Steve. Good morning and thank you and congratulations. Kaibigan, tingnan mo nga na ng buhay-buhay ha? Dati pipitsugin ng reporter ito nung araw, police reporter. Grabe na. Sorry. Biro lang yun, biro tingnan mo nga naman ng buhay-buhay mahabigan. Pagka nagsumikap ka talaga, Sister Lakay. Manta kayong police reporter lang dati si Steve Dailisan, ha? Nagko-cover dyan sa Western Police District, ayan mga nasasaksak sa PGH, mga ganyan. Ngayon diba? kapitan na, pilota na ng Cebu Pacific. Hindi, AirAsia kasi Lakay. Pero nakakatuwa kasi Lakay si Sir Steve Dailisan ay naging isa din sa mga professor sa Adamson kasi siya. Nagturo din ba yan si Lakay, naging nag-part-time siya doon. Hindi ko alam kung naaalala niya pa ako. Ba't naging professor mo si Steve Dailisan? Lakay sa Adamson. Anong subject ang tinuro niyan? Broadcasting Principles and Practices. Ano siya Lakay? Isang sem. Talaga? Sa isang subject lang naman. Mataas ba magbigay ng grade? Ano siya, masasabi ko stricto na magaling. Ganon. Mataas magbigay ng grade. Kung ano yung deserve mo. Ganon ba yan? Mataas. Siyempre nakuha ko lang, scholar ako eh. Kasi yung professor namin sa Lyceum noon ha? Ang isa sa mga spokesperson ni dating Pangulong Erap, ha? Si Professor Ike Gutierrez, ayan, ano yan, mataas magbigay ng grade. Ayan. Naging professor din pala siya ni Yuel Reyes, si Steve Dailisan. Ayan, totoo bang si Steve Dailisan lahat ng mga ganda nakaupo dun sa harapan? Hindi naman. Kung ano yung seating arrangement, Lakay. Kasi mga professor na ganyan ayan, gusto yung mga maganda nasa harapan Kasi sa, di ba Lakay, may seating arrangement yung iba. Pero sa amin wala, kahit saan ka umupo. Ayan. Good morning, Professor Ike Gutierrez. Ayan, anong subject ba? Public relations yata itinuro ni Professor Ike Gutierrez. Ang taas magbigyan ng grade. Gusto ko yung subject na yan, Lakay. Alam mo kung bakit mataas ang binibigyan na grade sa amin? Bakit? Isang sem, 3 beses lang yata pumasok Dummy. Pambawi pala. Magaling yan. Nakakaloka. Siya ang public relations officer ng United Laboratories. Prof. Ike Gutierrez, good morning. Pero happy birthday muna kay Kuyang Bernard Rubio Peralta Coi Romualdez. Ayan, Kuyang Bibi, good morning. Happy birthday. Ha? At binabati natin si
Kuyang Konsehal Ryan Solera Kalimbahin ng Makati. Mukhang matindi ang celebration mamaya. Ito rin. Abay double celebration mga brethren sa TM Kala Masonic Class number 136. Happy birthday, very worshipful Noel Mendoza. Binabati ng 3 lines. Senior Warden Neil Alcaraz at Junior Warden Rolly Masangkay. At syempre mga kuyang sa Kalaw Lads. At si DDGM, very worshipful Jewel Roldan. Buwabati rin sa kuyang Noel Mendoza. At si kuyang Jose Carlo Jomboy Magsino. Binabati ng mga taga Viluna Medical Center Boys. Cecil Andres, happy birthday. Daming Bayan. Standby Raymond Dadpaas. Allah, huhuliin na ba itong si Mayor Go kung hindi sisipot? Kaya lang, sabi na aking mga bubit sa immigration, mukhang hindi na makita, ha? Ayan. Lakay siya daw ay stressed at traumatized. Saka muna nakikinig si boss, ang ating chairman. Ay, Mr. Fred, sir, good morning. Ayan. Hi, boss. Good morning, boss. Buenos Dias, Senyor Fred J. Elizalde, sir. Ayan. Ang pinaka-gwapong boss. Ayan. Sir, good morning. Ayan. Good morning. Kumusta kayo, sir? Ayan. You look great today, Mr. Chairman, sir. Ayan. Alam si Boss Fred Lakay, everyday nandito sa opisina. Ay, siyempre naman. Kaya ganado tayo pagka dumating na ang boss Freddy. Ayan. Good morning, boss. Love you, boss. Mr. Fred, sir. Ayan. Happy anniversary sa atin. Yes. Ayan. 85 years, Lakay. Yes. Ilang days na nga lang bago tayo mag-anniversary. Malapit na. Kasi sa July 15 na tayo, Lakay. Grabe, 85 years. Yes. Bigyan ka si boss ng kape. Ayan. Anong gusto mong drinks, boss? Jim, kape o tanduay? Ang tanduay, ang Elizalde ang mga may-ari nung araw yan. Oo, Lakay. At saka Eco Paints, ayan. Ano ko yan sa history, Lakay. Ayan, Eli Rope, Elizalde Rope, ayan. Ano ba ha? Elizalde Tools, ayan. At syempre yung ating La Carlota Sugar, ha? Ayan. Yan ang mga history lang ba? History, naano ko din yan, Lakay, sa aking research. Alam mo naman, bago tayo pumasok dito, kailangan nag-research ka. Pagka nag-apply ka sa isang kumpanya, nire-research mo kung anong pinapasukan mo. Kailangan malaman mo ang background. Tip yan sa mga fresh grad, Lakay. You should know yung background ng company at kung sino at ano yung ginagawa ng kumpanya. Ayan, kaya naalala ko to, in-interview ako ng HR namin, si Attorney Arce nung araw. Alam ba kung saan ka nag-a-apply? Hindi mo alam. Naku sir, hindi po. Kasi nakalagay lang sa classified as na Manila Bulletin, wanted news writer. Ganun lang. Kaya nag-apply ka. Pero totoo yun, Lakay. Ayan na, sa Manila Bulletin ko nakita. Okay. Akalain mo sa number 1 radio station pa rin ina-applyan ko. Kauna-unahan sa Pilipinas. Tapos di mo alam. Di ko alam. Kasi nakalagay ito, ang kapiraso lang doon sa advertisement sa Manila Bulletin na Rocky Nazareno, Manong Sunny Coloma. Kasi before, Lakay, ganun, di ba? Ganun araw. Hiring, ganun. Yan. Standby, Raymond at Pa, si standby man ng Milky Rigunan. Daming Bayan. Oras, Sister L. 7 minuto makalipas ang 9:00 ng umaga. Yan ang sinasabi ko, Sister L. Alam po niyo itong si Sister L, paboritong co-anchor ng Rekta, ha? Ayan, totoo ba, Elaine, ha? Ayan, ito mga pinakabago nating mga host dito sa DZRH ngayon. Sino nga ba sila? Of course. Sino ang mga yan? Kasama natin dyan, Lakay, sa Rekta, ang si former Senator Kiko Pangilinan, former Senator Bam Aquino, and of course, si Professor Attorney Chel Jokno. Yan ang ating mga bagong kasama sa programang Rekta, ha? Ano ba mga agendang pinag-uusapan nila dyan? Lakay, ang mainit na issue na dyan tinatalakay ay pagdating sa agrikultura, edukasyon, and of course, Lakay, yung mga karapatang pantao din tinatalakay natin dyan. Trabaho, talaga, batas, ha? Ayan, yan po ang ating bagong kasama sa programang Rekta. Agenda ng masa tuwing araw ng Sabado. Anong oras yan, Sister L? 6 hanggang 7 ng gabi. Daming Bayan. Oras, Sister L. It's 9:15. May babate.
Malugod kong binabate ang Manila Broadcasting Company at ang inyong flagship station, DCRH, sa inyong 85th na anibersaryo. Ang DCRH ay kilala bilang kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Yan din ang inyong ipinagmamalaking tagline sa maraming dekadang nakadaan. Saksi rin kayo sa lahat ng mga mahalagang yugto na kasaysayan ng lahing Pilipino. Mula nang kayo ay sinilang noong July 15, 1939. Mula panunumpa bilang Pangulo ni Manuel Quezon, sa inyong radyo ito napakinggan. At hanggang sa aking panunumpa bilang Pangulo ng ating bansa, bahagi na kayo sa mahahalagang pagbabalita. Muli, isang mainit na pagbati sa inyong lahat sa Manila Broadcasting Corporation, DCRH, kauna-unahan sa Pilipinas. Pisyong tapat sa iyo, DCRH. Justi agina Apo Presidente, ay di mo liplipatan Apo, umay kanto mata agpasya dito yun ko anniversary ha, ayan, pakapyang katikwa, James Cope, ayan. Hindi mo yan, ayan. Wala ko naintindihan. Sabi ko, mas alam ko lang, papakapihin mo siya ng Jim's Coffee. Yun lang yung naintindihan ko. Sabi ko, wag niyang kakalimutan. Ayan, dumaan lang naman dito sa ating anniversary, ha? Ayan. Malay mo naman, Lakay. Oo, kahit na sandali lang. Ayan, kahit na 10 minutes lang. Masaya na tayo, di ba, ha? Abay, malapit na ang Sona Apo Bunget. Ayan, ano ba ang laman ng inyong Sona? Ready na ba, ha? Dumating na po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Abay, Apo, aduti promise mo, dagdi ko, isublim, de kadiwa, awampay nga ron daduma, Apo. Sa mahigit 7,000 kadiwa na idinaos sa buong Pilipinas, 1.8 million na pamilya ang nakinabang sa mababang presyo ng bilihin. Nakot na basit pa ni kadiwa, Apo, ang kukunti pa lang. Sa mga nakalipas na buwan, nakita natin ang pagbaba ng presyo ng bilihin sa iba't ibang mga sektor. Napatunayan natin na kayang maipababa ang presyo ng bigas, karne, isda, gulay at asukal. Malaking tulong ang Kadiwa Store na ating muling binuhay at inilunsad. Ang layunin ng Kadiwa ay pag-ugnayin ang mga magsasaka at ang mga mamimili. Walang iba pang namamagitan. Wala nang dagdag na gastos at patong. Maganda ang kita ng magsasaka, nakakatipid din ang mga mamimili. Nako, Apo, yan po ang inyong unfinished business, unfinished project. Ay, kailan matapos yan, Apo? Dahil yan ang pangarap ng ating mga misis ng tahanan, mga ginang, mga lola, ay siyempre ay mababang presyo ng bilihin, kasama na ang bigas. Yan ang pangarap namin, Mr. President. Sa pangarap na maging mapayapa ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. At sa pangarap na maging mas masinang ang kinabukasan natin at ng ating mga anak, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Damdamin Bayan. Alamin nga natin kung ano ang latest sa Senado, Sister L. Aba, eto na, Lakay. Alamin ano natin. Ang gagawin kay Mayor Alice Go pagka hindi pa sumipot bukas? Alamin natin, Lakay, kung dahil siya ay traumatized at stress na nga daw, Lakay. Kaya hindi uma-attend pala ng hearing. Di puntahan sa bahay. Kasi Lakay, na ano daw, sabi nung kanyang abogado, natutrauma daw dun sa previous hearing. Nasigawan pa daw kasi. Magsabi kasi ng totoo para hindi nasisigawan. Pero ito, Lakay, mukhang iba ang update sa atin ni Lakay Raymond dahil yung mga suspect sa pagpatay sa magkasintahan na beauty queen at itong Israeli boyfriend niya, dapat lang daw maaresto at maparusahan. Ang detalye balita mo, RH28, Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Elaine, Mayor kinondinan ni Senador Lito Lapid ang karumal-dumal na pagdukot at pagpatay sa kanyang kabaleen na beauty queen na si Geneva Lopez at boyfriend nitong Israeli national na si Yitzhak Cohen. Ayon kay Lapid, walang puwang sa ating lipunan ng maganitong uri ng krimen.
Hinimok nito ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation na magtulungan upang marisulbagan ang krimen at kung sino man ang mga suspect sila ay makasuhan at maparusahan. Nagpatid ng pagkiramay si Senator Lapid sa pamilya ng mga biktima kaisa ito sa kanilang paghahanap ng katarungan. Sa report ng NBI, kapwa nagtamo ng 2 tama ng bala sa katawan ng mga biktima nang natagpuan ng kanilang mga labi na nakabaon sa isang mababaw na hukay sa Kapas, Tarlac. Kahapon ay inirap sa media ng DILG Secretary Benhar Abalos ang 2 sa mga suspect na mga awol na pulis. Si Mayor Go Mayor at Elaine ay bukas pa inaasahang malalaman kung tuluyan na ba itong hindi sisipot sa hearing o kaya ay maayuhan at humarap muli. At maliban doon sa kahit na merong pahayag na yung kanyang mga abogado na hindi ito sisipot sa hearing ay pinatawag ng Senate Committee on the Women, Mayor at Elaine. Wow, sabi na ating bubit sa immigration, di na makita si Mayora, ha? Ang tanong andi dito pa ba o baka mamaya umuwi na ng China? Yun na nga lang siguro ang magandang tanong dahil kahit yung mga sabagay siya, hindi naman talaga nakikita na pati yung kanyang mga kapatid at iba pang mga maikaw na iniuugnay sa Pogo operation dyan sa Pambantarlac ay hindi na sila mahagilap pa sa ngayon, Mayor Atelay. Pagka mawala yan, may malaking pananagutan ng immigration, di ba? Naglabas na ng lookout bulletin sa kanila lakay Lookout bulletin, hindi naman hold departure order kasi. Wala pang HDO nga pala. Pagka lookout, pagka kahit umalis sa airport yan, titingnan mo lang, lookout. Baka magbabay-bye, Philippines, ayan, shishe, ayan. Wala pang HDO lakay Raymond, wala pa, Wala, pero yung sinasabi ni Senator Sherwin Gatchalian na kung sakali at hindi siya sumipot despite yung subpoena, ay mapipilitan silang siya i-contempt at magpapalabas ang warrant of arrest ang Senado para may pagkakataon na siyang maaresto ng kahit hindi ang sa Senate Sergeant at Arms, kundi pati na rin yung mga law enforcement agencies na makakakita kung nasaan siya ngayon. Itong si Mayor Guo na ikinakatir ng kanyang abogado ay may problema daw sa kanyang kalusugan na yun. Hindi magsama ng doktor tsaka magbaon ng saging. Ayan. May naalala ko dyan sa saging na yan, lakay. May naging bisita ng resource person ng Senado nung araw. Si dating National Security Advisor Norberto Gonzales. Yan nga yan, lakay, yung tumakbong di ba? Presidential aspirant nung nakaraan. Yung sinasabing tinutukan ng baril ni Paolo Digong doon sa Davao. Pero nung in-interview natin si Secretary Norberto Gonzales, sir, totoo bang tinutukan ni Presidente ng baril? Sabi ko sa kwarto, ha? Di naman Asa bewang naman yung baril inakma lang naman di naman tinutok sa akin Pero yung saging yung saging kita live sa TV yan nung medyo matitindi yung mga tanong sa kanya na high blood kumain na saging so bigyan din ng saging si Alice Guo pagka pumunta dyan sa Senado para hindi ma-high blood, hindi ma-stress saging lang pala ang katapat nun. Okay. Kahit pinuntahan daw nila sa farm, hindi makita, Mayor. Wala dun sa farm, lakay Raymond? Wala doon sa farm. Baka nandiyan sa... Di ba maraming address kasi yan. Ay, oo. Baka nandiyan sa... Baka nasa Phil-Am Village sa Quezon City, may bahay dyan. O kaya doon sa Talundos, sa Las Piñas. May biniling property doon, lakay Raymond. Na binenta. Teka muna. Binenta pala. Yung mga properties ba niyan, naka-freeze ba yan? Freeze ba ng AMLAC, Raymond? Wala pang kasiguruhan doon sa kanyang mga properties dahil nung humarap yung mga taga-anti-money laundering council sa mga miyembro ng committee, may executive session kasi kaya hindi namin alam kung anong sitwasyon. Kaya nga ang pinagbabatayan muna nila doon, aminado din naman yung mga senador kung ano yung nakadeklara sa kanyang statement of assets and liabilities and net worth, Mayor. Kasi yung property niya sa may Las Piñas na Talundos na worth 23 million zonal value, bagsak presyo, binenta na 18 million, ang bilis Ayan,
Baka mamaya yung kanyang Range Rover, Kuyang Martin Boy Osaita, ha? Ayan, baka ibenta rin sa'yo ng bagsak presyo, Kuyang. Bilhin mo na. Okay, sige, abangan natin kung sisipot ang Mayora Alice Goo bukas o hindi sa Senate hearing. Maraming salamat, Raymond. Para sa kaunaunan sa Pilipinas, DZRH. Ay, teka, sandali, may pahabol pa, Raymond. Yes. Ayan, ano ang plano ni Senator Tol? Pagbabatiin ba ang Senator Nancy at Senator Alan Peter o tuloy ang hearing sa Ethics Committee? Wala pang ganong pahayag, pero what we heard na kahapon, para namang merong mga from the Senate, old and new Senate leadership, mukhang may mga effort naman para kahit pa paano mapahupa yung tension. Para kung kaya lang, kahit na filed naman na yung case, sa pagkakalam kasi natin, parang hindi pa nako-constitute kasi yung Committee on Ethics. Kata-turn over lang or kati-take over ni Senator Tol. Kailangan maging formalized lahat yan kapag nakabalik na ang session na mayor. Pero baka naman sakali, ito may mga, ang ating naririnig, may mga efforts din naman na baka sakali, kapag humupa na yung lahat, magkaroon din ng pagkakataon na magkapagharap-harap itong kampo ni Senator Alan Peter Cayetano at ganoon din kay Senator Nancy Binay. Ayan, huwag kasing marites, maricon. Ayan, at least kung maricon, confirm. Ayan. At saka dyan natin makita, Raymond, ang leadership ni De Butler. Ayan, Senate President Chis De Butler Escudero. Oo, ang saklap nito, Mayor, may hearing uli bukas tungkol sa new Senate building, alauna ng hapon. Doon ay huhupa na magkakaroon ng round 2 yung sagutan ng dalawa. Oo nga naman, ba't naman kasi yung naging 8 billion, naging 23 billion. Sobrang lumaki. Sobra pa sa kalahati. Yun yung pero yung sinasabi ni Senator Nancy nga kahapon wala pa actually yung huli na 10 billion na sinasabi. Kung nagulo na yung mga numero, siguro maganda nga talaga dito at yung mga taga-DPWH ang magpaliwanag dahil kahit yung mga lahat ng ating tinatanong, nawala na rin sila sa direction dahil laki ng simula nung nagka-pandemic ay nagulo na kung saan napunta, saan na level yung construction itong new Senate building dyan sa Taguig Mayor. Tapos na-involve pa yung Wilmark Construction, ang controversial na construction company. Kaya lalo nagkahalo-halo na, lalong na-aggravate, lalong lumala. Mga hinala. Ayun, yan lang yung kung ano yung contractor ng Makati Parking, siya din yung contractor na new Senate building, yung Wilmark sa Mayor. Ayan. Okay, sige, abangan natin. Maraming salamat, Raymond. Para sa kaunaunan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Abbas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Raymond Abbas, at dumakot sa magiging sona ng Pangulong Marcos sa July 22. Dumating na po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Dumating na po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Alamin natin ang bagong report mula sa Kamara de Representantes, Sister L. Lakay ang Kamara patapos na sa paghahanda sa ikatlong sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Alamin natin ang update mula kay RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Lakay at Sister L, halos patapos na ang paghahanda ng Kamara sa Batasan Pambansa para sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Mismong si House Committee on Accounts Chair at Tingog Party Representative Yeda Marie Romualdez ang nag-inspeksyon sa preparasyon. Mula sa holding room na gagamitin ng Pangulo hanggang sa loob ng plenaryo at maging sa mga function room na gagamitin para sa mga bisita ay ininspeksyon ni Romualdez. Isa sa malaking pagbabago sa batasan ay ang paglalagay ng air-conditioned units sa labi ng South at North Wing, kung saan nakaabang iba't ibang media organization sa pagdating ng mga bisita. Sa ikatlong interagency meeting na ginanap sa Heroes Hall ng Malacanang noong nakaraang linggo, sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na handa na ang Kamara sa gaganaping sona. Isasagawa din ang final walkthrough
sa plenary hall ng Batasan sa susunod na linggo para masigurong maayos ang pag-host ng Kamara sa SONA. Itinakda naman ang huling pagpupulong para sa SONA preparation sa darating na July 15 at sa July 19 naman magsisimula ang lockdown sa Batasan Complex. Ito ay para matiyak ang seguridad sa loob ng Batasan at maiwasan ang pagpasok ng mga tao na hindi kasama sa ginagawang preparasyon sa nalalapit na SONA ni Pangulong Marcos. Para sa kauna-una sa Pilipinas, Iki, DZRH, mahigpit ba ang security ng Kongreso sa SONA ng Pangulong Marcos sa July 22? Lagi naman lakay tulad din last year, mahigpit ang seguridad at sabi nga ng House Secretary General Reginald Velasco ay July 19 ay may lockdown na sa Kamara. Ibig sabihin, yung mga security at yung mga may kinalaman lamang sa SONA preparation ang papayagang makapasok doon para masigurong walang pwedeng pumasok na hindi nila kilala. Yun ang sabi nga ni Sec-Gen Reginald Velasco. At inaasahan na marami rin ang pupunta. Ang sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos dun sa briefing ay bigyan ng kumbaga ay pagkakataon yung mga gustong pumunta rin ng mga bisita. So ang ginawa nila lakay, naglagay sila ng iba pang holding room para kung hindi na makayanan sa loob ng plenary hall ay doon dadalhin yung ibang mga bisita. Okay, maraming salamat Manang Milky. Magandang umaga lakay, Sister El, para sa kauna-una sa Pilipinas. DZRH, ako si Neil Carigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Carigunan mula sa Kamara de Representantes. At ano kaya ang magiging laman ng SONA ng Pangulong Marcos sa July 22 sa kanyang SONA? Yan ang inaabangan lakay ng lahat. Pero sabi na aking bubita Sister L, kung dati-dati pahabaan ng SONA. Ngayon? Panahon ng dating Pangulong Fidel Valdez Ramos, Colonel Mista, Alex Zambrano, may umabot yata ng 2 oras. Ano? Ilang palakpak kaya yun lakay? Di ba binibilang natin yan? Tinatantosan natin. Yes, yung applause. Ayan. Pero mga ganyan, may taga-kumpas yan Okay. Pagka nire-rehearse yan, ano yan, alam na yung mga ano ha? May mga pause. May mga pause dyan, ha? Abay, pagka pumalakpak kayo sana yung palakpak. Ganun yan We have not limited ourselves to the local economy, but we have looked to the global economy for partnerships and agreements. Our independent foreign policy, a friend to all and enemy of none, has proven effective. Dumating na po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Pero sabi ng aking bubit Sister L, mukhang maikli lamang ang magiging SONA ngayon ng Pangulong Bongbong Marcos. Yes. Mukhang siguro 1 hour o less than 1 hour. Damdamin Bayan. Oy, sandali lamang Mayor Wes Gatchalian. Abay, buti ba itong si Mayor Wes Gatchalian? Parang Boy Scout tumamang ito, ha? Abay, ready na kaagad sa darating na pasukan ng mga bata, ha? Kasi last week ng July, start na yata ng klase, di ba? Start na yung iba para, tama. Kasi dun sa, ano ba tawag dun lakay? Sa aking school calendar? Nakalimutan ko yung term. Nagiging na ako mauulyanin. Anyway, kailangan mo ng Memo Plus Gold. Ayan na, pero nga ako lakay. Pero eto, sige, bibigyan kita, ha? Bahala si Professor Boy Binesa dyan, ha? Pero, kumusta ka na, Igan? Ayan, ba't dito pinapabati si Igan? Ayan, get well soon, Igan, ha? Arnold Clavio at ang mga batang San Miguel Security Group, abay si Colonel Senator Ariel Querubin, ha? Senator na agad. Senator na kaagad, ha? Ayan, Major John Charles Kalima at John Romy Ber at James Brillantes bumabate at Congress sa newly promoted brethren General Sidney Villaflor ng PNP IAS at General Albert Villapando at General Maria Leonora Camaro. Wow! Babae, Sister L, ha? Brigadier General Maria Leonora
Camaro. Ayan, parang katalan ni Terzo Cruz ito, ha? Maria Leonora Teresa. Lakay, hindi ko inabutan, pero medyo narinig ko na yata yan. Ganun ba yan? Narinig ko na yan sa radyo. Ganun ba? Linggo. Sunday News, sound trip. Ayan, sandali namang Mayor Wes Gatchalian. Ayan, magkape ka muna dyan, Mayor, ha? At meron lang kaming ilang mahalagang paalala. Oras, Sister L. 35 minutes after 9. Magskilan, isang tableta up to 12 hours. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:40. Ayan, good morning teachers, good morning classmates. Nasa ating linya si Mayor Wes Gatchalian ng Valenzuela City. Abay, meron na silang bagong app na ilulunsad. Ito ay para sa darating na pasukan. Ayan. Anong klaseng app ito? Anong klaseng project ito? Mayor Wes Gatchalian, sir. Magandang umaga po sa inyo, Mayor. Magandang umaga po, Kadeo at Sister L at sa inyong mga sumasubaybay ng inyong programa. Good morning po. Abay, sabi na aking bubit, may ilulunsad ako ng project ngayong bago magpasokan na Mayor. Ano ito? Opo, balik, Kadeo, hindi ho ito tungkol sa education. Hindi ba? Opo. Para saan ito? Ito po ay ang tinatawag na V-Alert for Sumbungan ng Bayan. Oh. So, it's an app na pwede ho natin i-download sa Android or sa iPhone man. At doon natin pwedeng in real time isumbong po ang ilang mga insidente, krimen, or mga issues po sa ating mga komunidad. No? At real time po ito ay naka-GPS, ipipicturean nyo lang po, malalaman natin yung location ng insidente at mas mabilis po na responde ang maibibigay natin sa ating kababayan. Wow, i-report lang yung nangyari. Online Halimbawa, lang. may hold-upan o kaya may aksidente, may nasugatan, mga ganyan, nangailangan ng tulong, mabilis ang responder rito, Mayor. Opo, bale, hindi lang ho sa krimen, no? Hindi lang po sa pulis, hindi lang po kung nangangailangan kayo ng ambulansya, hindi lang po kung may sunog. Kung hindi po, pinasok rin namin dyan sa app na yan ang, for example, waste management, no? Kung hindi napipick up yung basura sa inyong... Yun ang maganda. Or pinasok ko rin ho yung violence against women and children, no? Kung saan kung meron kayong nakitang kapitbahay na minamaltrato ang senior citizen or sinubugbog ang asawa, ay pwede nyo pong picturean through GPS po, malalaman na namin ang location at kagad-agad mababato po ito. Diretso na po sa department na involved po, no? Road conditions din po kasama dyan, tulad po ng Waze na app, no? Bawa, matraffic, nagtataka kayo bakit matraffic. Ang residente pwedeng picturean at i-post doon na may aksidente palang nangyari sa lugar nila, or may sirang manhole or sirang kalsada, pwede ho nilang picturean at makikita na ho namin real time na saan po yung lokasyon na yon para ho maka-action ho kami sa kailangan namin gawin. Ang galing naman to. V-Alert Lakay. Ang galing. As in Valenzuela. Valenzuela Alert. Ayan Lakay. User-friendly yung interface. Nakikita ko, pinapakita natin dito. Lakay sa ating maging TV. listo at alerto. V-Alert. V-Alert. Ayan, parang 911, Mayor Wes Gatchalian, sir. Opo, parang 911 pero alam mo naman, Kadeo, lahat naman ngayon ay may access cellphone na. Internet. Kaya at the comfort of your home or kung saan man kayo, ay kaagad-agad pwede nyo nang picturean at ipadala ang complaints. Ang kadalasan kasi, Kadeo, kaya ako naisipan ko gumawa ng ganitong app, ay kadalasan po pag nagsusumbong ho sila sa akin ay dinadaan sa Facebook or sa PS or sa mga nakakaalam naman ng numero ko diretso sa text. So, wala naman po masama doon. Pero ito po, mas lalo na natin pinabilis, mas lalo pa natin direktanan sila real time sa involved po na departamento. Kasi po, kung sabihin naman nila sa akin, ganoon din naman babato ko rin naman yan sa department concerned, halimbawa kapulisan, no? So, atong mga departments natin na involved, they underwent ilang months na training po. At meron po kaming dashboard, tinatawag kami po nagko-control ng dashboard kung saan nakikita namin
saan po yung mga sumbong nang gagaling. So it also gives me a chance, no, dahil may data analytics, it also gives me a chance malaman kung bakit paulit-ulit yung problema na to. For example po, yung basura hindi na pick up dito sa Tangkoro. Naka-limang complaint na, hindi pa rin na pick up, no? So may problema na po yung garbage collector natin dyan sa lugar na yan. Or for example, itong komunidad ito, nakasampung sumbong na tayo ng droga, may nagbebenta, pusher. Doon lang paulit-ulit yung complaints natin. Makikita namin sa City Hall ay questionin na po natin yung substation commander ng police. Bakit paulit-ulit siya na ang mga complaints dyan sa lugar, no? And at the same time po, albawa, tulad po ng fire, alam niyo po, ang sunog kailangan mabiliso kaagad bilang taga doon sa community ay sila po ang magiging first responder natin, no? So bago pa dumating ang BFP, pag pinicturan nila, i-send kaagad, alam na po namin napipin yan sa GPS, napipin kaagad kung nasaan yung lokasyon ng sunog at mas mabilis pa kaysa po tatawag pa tayo sa hotline, punta pa tayo sa barangay, susumbong kay kapitan, si kapitan itatawag pa sa ganon, tumatagal po Ito mismo in the comfort of the smartphone that they're holding, ay kaagad-agad nakakatulong din sila sa LGU sa pagsumbong at pag-respond po sa mga biglaang insidente. Nasubukan niyo ba, Mayor Wes Gatchalian, sir, kung halimbawa emergency, ayan, na-aksidente, nabangga or what, o kaya inatake, o kaya ay may nangyaring krimen, gano'ng kabilis ang responde? Well, yung sa pagdating po sa sunog, Kadeo, I'm very confident siguro within 5 to 10 minutes may nakadispatch yan. Kasi marami naman po kaming asset. Ang lungsod ng Valenzuela po ay may close to 30 fire stations na funded by LGU, no? Fire trucks funded by LGU, no? Sa mga krimen naman po na so far na encounter namin ay siguro within, I can say, 10 to 20 minutes po ay napapabigay alam na po doon sa substation na yun kaagad, no, through the dispatch ng PNP headquarters. So case-to-case basis Kadeo Ang importante po ay hindi na sila kailangan pumasok pa sa Facebook para mag-post ng concern sila. Dito po ay meron na tayong sumbungan ng bayan kung saan lahat ng concerns maa-address kaagad diretso ho sa departamento. Ako po, nakikita ko na lang yan sa computer ko. Galing. Ayan, maraming salamat, Mayor, at congrats, ha. Ayan, sana gaya ito ng lahat ng mga LGUs. Magandang pag-aksyon sa mga reklamo o sumbong na ating mga kababayan. Thank you. Kadeo, maraming salamat rin ho at kailangan ho namin ng tulong ng inyong mga media partners para ma-promote natin itong app natin. Maraming salamat sa pagkakataon. Yung mga ganito magandang programa, Mayor, handa tayong tumulong dyan, 100%. Thank you and good morning and congratulations. Thank you po. Good morning. Thank you, sir. Mayor Wes Gatchalian ng Valenzuela City. Sana ganyan lahat ng mga LGUs. Maganda talaga yung app na yon. Kasi may specific ka na pagka ipinasok mo doon, dediretso na kung kaninong ahensya dapat, sino ang a-action. Kaya maganda. At saka parang may action center sila na monitor. Yun yung Kaya maganda. kailangan natin. Ayan, katulad ng simpleng problema sa basura. Sa linggo na di pa hinahakot. At lakay tsaka yung mga road repair na hindi matapos-tapos. Yung nagkukos lagi ng traffic. Pag rush hour, doon sila gagawa. At saka mga bukas na manhole. Ayan, baka ma-aksidente pa yan. Ayan, maganda yan. Samantala, report mula kay Edniel Parosa, balik eskwela Shoe Bazaar. Shoe Bazaar ng Marikina, nagbebenta ng murang sapatos para sa mga estudyante. Ay, gusto ko yan, Lakay. Pwede ba dyan kahit hindi naman mag-aaral? Mag-enroll tayo para makabili na. Kailangan ko pala mag-enroll ulit. Maganda ito, ha? Ayan, para hindi na pupunta ng Divisoria. Tsaka para, Lakay, mura na, matibay pa. Yes. Gawang Marikina. Yes, ayan. At gaano kamura ito, Edniel? Buy one, take one ba ang sapatos dyan sa Marikina, ha? Ayan, ano ba ang tatak ng mga sapatos dito? Valentino o Chodoro? Chodoro, si Mayor Marcy pala yun. Chodoro. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay at classmate Sister L, mas mura na, may dagdag pang diskwento ang mga sapatos na ibinebenta para sa mga estudyante rito sa lungsod ng Marikina.
Focus kasi ng bagong bukas na Balik Eskwela Shoe Bazaar sa likod lamang ito ng City Hall. Ang mga mag-aaral bago ang pasukan ngayong buwan, umaabot ang presyo ng mga school shoes dito, yung mga black shoes kung tawagin. 700 hanggang 800 pesos lamang ang pinakamura. Mahal naman. 1,200 naman ng topsiders at 6,500 pinakamahal na pang formal. Pero bawat stall dito sa Shoe Bazaar, nagbibigay pa ng 5 hanggang 10% discount para sa mga estudyante basta mayroon silang maipapakitang ID. Pakinggan natin ang ating nakapanayam. Lifetime warranty po ang topsider shoes po natin. In case po na masira po siya, pwede nyo pong dalhin doon sa shop natin para maipa-repair po siya. Then, pwede nyo po kaming tawagan muna para just in case, mayroon pong confirmation na pupunta po kayo. Sa topsider yan? Yes po. Kahit po saan po, lahat ng black shoes. So, ang purpose po talaga natin yan is magamit natin pang matagalan and mas makatipid na rin po tayo. Pwede doon sa mga estudyante, sabi mo, pag may discount doon na ino-offer? Yes po, meron po. Kasi ang purpose po natin ngayon is since back to school po, ang talaga pong ano natin is layunin is makatipid din ng mga estudyante. Maliban sa mga sapatos, may binibenta rin ditong ibang leather goods gaya ng bag, naglalaro ang presyo sa 150 yung pambata. At 800 pesos naman yung mga pang-formal o casual. Official na binuksan Air Marcy Chidoro ang Balik Eskwela Shoe Bazaar kahapon. Tagal hanggang Agosto 18. Makabibili ang mga parokyano rito tuwing alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Lunes hanggang Huwebes at 9 a.m. to 8 p.m. naman kapag Biyernes hanggang araw ng Linggo. Para sa unang-unan sa Edniel, yes, Lakay. ba't wala yung paborito kong tatak dyan? Ayan, ba't Rusty Lopez rin nakita ko yung aking ano ha? Ano bang paborito mo, Lakay? GB shoes. Ayan. GB shoes. Hindi natin nakita Lakay yung GB. Wala ba yung GB? Yung Valentino. Tsaka Valentino. Si Tatay Oli nandito. At saka yung paborito ni Big Delion Lima, yung Elpo at saka Spartan. Ayan. Gusto ko yung mga boots. Ayan, kanina, nung pumunta tayo doon, marami pang sarado eh. So, yun ay boot. May mga boots na kayo. Edniel, magano yung mga boots dyan? Hoy, pang eskwela, hindi boots-boots ang... May nakita akong boots Ayun may nakita ko, binidyoan ni... Mga boots, yan, meron din dito. Mga ano yan, mga 2,000. Yung, di ba pinapakita yung common na sapatos ng mga bata, yung black shoes, ayan, na matibay sana. Wala bang buy one take one doon? Walang buy one take one, pero ang sistema nila kapag may ID ka, bibigyan ka ng 5% hanggang 10% discount depende sa store o depende sa brand. Tapos ang pinakamura daw na black shoes 700 to 800. So ikot ka na lang kung anong pinakagusto mong design. Dito sa mas mura pa. Pero pang matagalan na kasi yan, Lakay. Sa bagay. Kasi mura nga sa Divisoria, pero after ng isang linggo lang. Gumanga nga na. Nakangiti na yung sapatos. Nag-i-smile na. Kailangan mo ipatay sa Mr. Quickie. Oo, di ba? Ito kasi pang matagalan, Lakay. Okay, sa bagay. Sulit in fairness, ang sapatos na gawa Marikina matitibay. Maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, Lakay at Sister. Maraming salamat, classmate Edniel Parrosa. Ayan, speaking of the Divisoria, ayan si Boy Gonzales. Alam mo, alamin natin kung mura na ang ano doon, ha? Mga sapatos, mga polo shirt na puti, ayan, yung mga generic na uniform. Shorts na khaki at saka navy blue, yes, yun yung generic uniform na kayo, diba? Sa mga elementary schools. Pero alamin natin ang update mula kay Boy Gonzales, maliban dyan sa mga presyo ng mga school supplies sa Divisoria, yung pagresolba daw sa mga kaso ng pagpatay sa mga abogado. Tiniyak naman ng bagong NBI Director sa mga opisyal ng Integrated Bar of the Philippines. Detalye balita mo, RH29, Boy Gonzales. Boy. Sister Ella Lacaydeo, tiniyak ni National Bureau of Investigation Director Jimmy Santiago na sa Integrated Bar of the Philippines na magiging prioridad ng kanyang liderato ang paglutas sa mga kaso ng mga pagpaslang sa mga abogado. Ito ang naging commitment ni Santiago matapos ang courtesy call sa kanya ng mga opisyal ng IBP. Si Santiago ay isang abogado, naging piskal at naging huwes bago sa may talaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa NBI. Bukod sa paglutas sa kaso ng pagpaslang, bibigyan din ng NBI ng seguridad ang mga abogado na may mabanta sa buhay dahil sa mga kasong hinahawakan at kanya ring bibigyan ng pasin
ang mga nagpapanggap o mga peking abogado na kadalasan ay gumagawa ng mga notarial services na nakakalikha sa pagkasira ng dignidad ng mga lehitimong abogado. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, ito si Berdo Salas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Boy G. Ha? Mamaya o kaya bukas mag-update ka nga sa Divisoria, Boy, yung presyo ng mga uniforme ng mga bata. Ha? O dahil lang weeks na lang, pasok ka na eh. Yes, okay. Habol natin, report mula kay Gracia. Yung dalawang natagpo ang patay sa Doña Remedios Trinidad, Bulacan, hindi pa rin daw nakikilala. Naku, Lakay, sunod-sunod, ilang araw tong may natagpuan. No? Di ba yung una, yung beauty queen. Tapos kahapon, yung magkapatid Lakay na natagpuan sa loob ng sasakyan. Ngayon naman, dito naman sa Bulacan, meron na naman. Alamin nga natin ang update dito mula kay RH25, Grace Sansano. Grace. Elaine, Mayor, hindi pa rin nakikilala itong natagpuan na pinaniniwala ang itinapon lamang sa gilid ng lansangan sa bahagi ng Sitio Parungaw, Barangay Sapang Bulak, sa Doña Remedios Trinidad, dito nga sa lalawigan ng Bulacan. Ito'y makaraan ang 2 araw nang matagpuan ito alas 9:45 at dito nga nakita ito ng isang dumadaan na si Rolando Sichong at naamoy niya ang masangsang na amoy. Batay nga sa report na nakarating sa tanggapan ng Regional Director ng PNP na si Brigadier General Jose Hidalgo Jr. At ngayon ay patuloy ang isinasailalim nga sa forensic investigation matapos hilingin ng Bulacan Police. Ang bangkay ay nakita nga na nakabagsak na sa gilid ng lansangan at pinaniniwala ang may ilang araw na rin ito na itinapon doon. Dahil nga rito ay nananawagan ang pamunuan ng Doña Remedios at batay nga doon sa kanilang ulat, nakasuot ang biktima, ang isa sa mga biktima ng blue short at brown na t-shirt, habang ang isa naman ay nakasuot ng brown na cargo short. So yan ang ating follow-up report. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Grace Vera Sansano. Damdamin Bayan. At ang dami naman nangyayaring krimen ngayon, Sister Sunod-sunod Ella, no? nga Lakay eh. Parang bakit naman ganon? Sandali lamang, Yuel Reyes, at bati mo natin ang happy birthday. Aba, halos kasing edad to ng DCRH. Sino yan, Si Lakay? Lolo. Lolo? Si Lolo Alejandro Rolly Season ng Lingayen na Pangasinan. Siya ay ilang taon? Abay, 84? 84 years old, Sister tama El. yung hula ko, Lakay. Isang taong matanda lang ang RH. Halos kasing edad na ni Kuyang Freddy Martinez nang tumawi ni Isabela. Hindi, mga 61 lang daw siya. Ayan, Lolo Alejandro, binabati po kayo ni Kuyang Ruel Season ng Andres Bonifacio Lodge number 199. At binabati rin natin si Kuyang June Kikoy at Kuyang Rodan Deliso. At binabati natin si Kuyang Barney Husana, Kuyang Jojo Atienza. Ba? Sabi ni Kuyang Jojo Atienza at saka si Kuyang Dado, uy mga brethren, ha? Wi-Fi free na po ang Grand Lodge of the Philippines. Wow. Pwede ba ako naki-Wi-Fi dyan? Yes. At happy birthday din kay Aki. Ayan, kay Ruel Aquilino Aki Nicolas. Uy, binabati ni Kuyang Noble Ruel Nicolas ng Philippine Navy. At good morning Mr. Michael is my guy. Kuyang June Cornell. Ayan, happy anniversary daw sa atin sa DCRH. Maraming salamat po. At may panawagan si Kuyang Abul Makabato. Abay, meron pong sinundo ni Allah. Ayan, may sabi ni Kuyang Abul Makabato, Kuyang Alex Solomon. Good morning Kuyang Mon Solomon. My heartfelt condolences to my niece Norma Bebing Makabato Lukman for the demise of her son. Naku, yung kanyang anak ang ang sinundo na po ni Lord. Our fraternal son Michael Makabato Lukman Bukua
a member of the International Order of Demolay, Worshipful Brother Mansur Baulu, Chapter MSU Marawi City, Mindanao State University Marawi City, ayan, who met an accident yesterday. Wow, na-aksidente ha. Sa Cagayan de Oro City. Ayan, he's my grandchild. Kuyang sabi ni Kuyang Abul Makabato. Our condolences po, Kuyang Abul Makabato. Ayan. At binabati rin natin ang mga taga Bagong Bayan last number 4. Ayan, sina Kuyang Alex Solomon. Kumusta kayo dyan mga brethren? Daming Bayan. Standby Yuel Reyes. Ayan, sino kayo yung sinasabi ng PAOK ha? Na tawag nito general at fiscal daw, Sister L, na nagbigay ng tip dun sa mga taga-Pogo. Yung binabanggit nila noong nakaraan. Pero mukhang mayroon na silang ano dyan, lakay impormasyon. Ayan. Oy, good morning parang Eli Saludar ha. Ayan, batin daw natin happy birthday si Saldi Lazaro. Ayan, ang grupo ng 637 Royal Northwoods Golf and Country Club. Ayan, Saldi Lazaro. Ayan, happy birthday pare ko. Alaba tayo dyan. At si Dr. Ferdy Pagdilaw dyan sa Cagayan de Oro City. At Bong Mangahas. Ay, kumusta ka na, Bong ha? Ayan, kumusta na ang dating staff to ni Secretary Ralph Recto ha? Ayan, di ka ba nakasama sa Department of Finance? Daming Bayan. Ano, diretso na namin? Diretso na raw. O di, diretsohin natin, ha? Ayan, nasaan na si Yuel. Ano ba ang latest sa Metro Manila? Pero, bago si Yuel, ha? Ayan, lakay. Bago siyang magkapera mahabigan, abay samantalahin. Dahil hanggang katapusan na lamang po yung deadline ng pagsali ng entry sa PAGCOR Photo Contest 2024. Abay, ito ay open sa amateur at professional photographers. At ang tema po ng photo contest ng PAGCOR ay Harvest Time. Para ipakita ang sipag, husay, pagsisikap ng ating mga magsasaka, mga fisher folks, mga fishermen, at mga sektor na nasa agrikultura. Ayan, tungo sa masaganang ani. At ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, aba, isa sa mga highlights ng photo contest ay ang bagong drone category para sa mga larawang kuha sa himpapawid gamit ang drone cameras na ginagawang pang-spy ng iba. At siyempre, wow, malaki ang cash prizes mga kuya ha. Ang total cash prizes 2.23 million. Wow. At ang 8 mananalo sa conventional category ay tatanggap ng tig 100,000 pisong premyo bawat isa ha. At tig 50,000 pesos naman sa mobile at drone categories. Ayan, para sa karagdagang detalye, punta lamang po ang kanilang website www.pagcor.ph/photocon 2024. Daming Bayan. Teka muna, may i-congratulate din natin ito, Sister L. Sino yan, lakay? Dahil may celebration si Supremo, ha? Oh! Aba, sabi ni Senator Florante Rosales. Promoted. Ayan, abay, binigyan daw ng award. Wow! Anong award? Anong award ba ito, ha? Eddie's Entertainment Editor's Choice Award sa Marriott Hotel Pasay, ha? Itong si Senator Lito-Lito Lapid-Lapid. Wow! Nung July 7, yes, kinilala ng Society of Philippine Entertainment Editors o SPEED ang naimbag ni Senator Lito Lapid sa industriya ng pelikulang Pilipino sa nakalipas na ilang dekada. Wow! Ilang dekada. Sen, napaghahalata ni dad mo. Ayan, si Supremo Senator Lito Lapid ay nagpapasalamat naman sa award na ibigay ng SPEED.
At sa mahabang panahon na mahal daw ni Supremo ang industriyang ito at kasi dyan sa nagsimula sa pagiging extra at stuntman hanggang siya ay maging superstar sa larangan ng aksyon at ngayon ay Supremo sa Batang Quiapo kasama si Direk Coco Martin at Lorna Tolentino. Ayan. Talagang hindi mo nakalimutan si LT Dagdag ko na lang yan. Pero andyan daw kasi sila ngayon lakay sa may Tobias Fournier sa Antique. Nandun daw sila ni Senator Lapid tsaka si Senator Florante Rosales. Aba, tignan mo nga naman. Namimigyan ng ayuda? Wala siya nabanggit lakay. Mukhang nagtatrabaho pa rin. Ganun ba? Kala ko may ayuda. Di congratulate natin Kaya lang wala bang blowout? Oo nga, wala ba tayo dyan? Florante Rosales, Bakenemi. Kailangan magpa-emperador yan lakay. May blowout ang Senator Lito-Lito. Lapid. Ito na ang report mula kay Edniel Parosa. Kay Yuel lakay. Yuel Reyes, ano ang latest? Alamin natin ang mga latest na pangyayari ngayon sa Metro Manila sa report ni Yuel Reyes. Yuel. Good morning, Lakay Sister L. Namahagi ng tulong ang pamahalaang lungsod ng Muntinlupa sa mga pamilyang biktima ng sunog sa Phase 4 Biazon Road, Barangay Poblacion. Kabilang sa ipinamahagi ang mga food packs, hot meals at pagsiset up din ng mga tent bilang pansamantalang matutuluyan ng mga nasunugan. Kasabay nito, isinagawa ang mapping para naman sa pamamahagi ng Disaster Assistance Family Access Card para sa agarang paghahatid ng iba pang tulong ng lungsod. Samantala, sa ilalim naman sa 6 na buwang feeding program ang ilang mga piling bata at buntis sa lungsod ng Navotas. Partikular na tututukan ang masusustansyang pagkain upang matiyak ang kanilang kalusugan. Handog din ng isang pribadong kumpanya ang 2 food cart para sa barangay NBBN at NBBS proper. Samantala, maagang nagabiso ang Meralco para sa ilang bahagi ng barangay Tambo sa Parañaque na mawawalan ng kuryente simula sa Huwebes. Kabilang sa apektado ang Marina Bay Town East Subdivision at Marina Bay Home Subdivision sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ito dahil sa replacement ng mga poste, line reconductoring works at paglalagay ng karagdagang lightning protection devices. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Yuel Reyes, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Yuel Reyes, at good morning sa mga taga Davao, sina Abe, Babet at Rona Naidas, o si Manang Bing Adalin at si Ami Bacho. Good morning, maayong buntag. The road is long. O teka muna baka nakalimutan mo na Mr. Ronald Lim. Kung sino po ang nakilala kay Mr. Ronald Lim, President, CEO ng Pacific Concord Properties Incorporated. May-ari po ng Lancaster Hotel dyan sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Pakisabi po hinahanap siya ni na Shirley Biloria, Wilfredo Dagimol, John and Junaline Biloria ng Kapolei, Honolulu, Hawaii. Ayan, kababayan ko sa Pinili, Ilocos Norte. Oy, Mr. Ronald Lim, isoli mo na yung Diyos ko 2011 pa ito Ayan, bayad na yung biniling condominium dyan sa Mandaluyong City. Ayan, hanggang ngayon 2024 na. Wala pang condominium na naitatayo Samantalang fully paid na. Saan napunta yung pera? Yan ang tanong natin kay Mr. Ronald Lim. Ay Mr. Ronald Lim, para sa mga kaibigan, kamag-anak at kaibigan nito, pakisabi po, ayan, kung hindi ma-deliver ang fully paid ng condominium na ibinenta mo doon sa Hawaii, makonsensya ka naman isoli mo na ang pera Ronald Lim is the name. May-ari ng Lancaster Hotel dyan sa Mandaluyong City. At yan ang kabuuan nating palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister Al po, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po.
Bye-bye. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. This time check is